The video you are about to watch contains the personal views and interpretations of the creator. While these perspectives are grounded in factual research, some scenes have been dramatized or altered for storytelling purposes. This presentation is meant to inform, entertain, and spark curiosity but not to serve as the sole source of truth. We strongly encourage you to do your own research and form your own conclusions. Imagine, may isa ka tawo nga mayad pang scam kag gitawag ang scam sa iya mismo apelyido. Amo ni si Charles Ponzi, ang OG scammer nga nagpasikat sang scam sa bilog nga kalibutan. Kagong tunukon, nakahapos lang para sa iya. Kintawo ini si Ponzi sa Italy sang 1882, kag nagkadto sa Amerika sang 1903 with only $2.50 sa iya bulsa. Kung i-adjust sa kwarta ta subong, mga 5,000 pesos lang ini. Hindi man niya hinihungod nga amo lang ni kwarta ni Charles Ponzi kay samtang gabiyahe kasi sinugal siya. Pag abot niya sa Amerika, nagtinguha siya magtrabaho sa insakto pero hindi gid siya kontento. Te, ano iobrahon bilang isa ka responsable nga tawo? May full-time scammer. Fast forward sa 1919 sa Boston, Massachusetts. Hambal ni Ponzi sa mga pamuluyo. Invest ka mo sa akon kay pagka 3 months, dublehon ko inyo gininvest sa akon. Pamangkot sang tanan. Paano mo na maobra? Sabat niya, sang magbiyahe ko sang una sa Italy, kadto diri sa Amerika, nadiparahan ko nga barato mga postal stamps didto sa amon lugar. Kag kung ibaligya ako di sa Amerika, 3 times iya presyo. Stamp lang iya ginabaligya, nagpati na tanan nga pumuluyo nga magdubli na ila investment sa 3 lang ka bulan. Karon, nagaulan na kwarta kay Ponzi. Ginabayaran niya daan mga investors sang kwarta sang bag-o nga mga investors. Kag abi nila, tanan sila maging manggaranon. Tapos, si Ponzi taga-binakal sang mansyon, gold nga statwa, luxury cars, kag nagapangabuhi, pareho sang bilyonaryo. Pero, wala ini nagtugay. Kaysa umpisa, kinpangbayaran pa mga investors. Hasta sa malabot nga wala na si Ponzi may maritot nga bag-o nga mga investors. Tungod diri, wala na si Ponzi may pangbayad sa mga daan nga investors. O, ano na natabo? Kundi presyo na kagin-deport balik sa Italy. Ginpatawhayan niya anay mga chismis. Tapos nagsaylo naman siya sa Brazil. Kag nagpadayon pang into sa mga tao dito. Basta siya nag-ililimol sa mga diskarte niya. Napatay siya nga mag-isa kag imol ang 1949. Pamatyagan nyo, pagkatapos kay Ponzi, naguntat ang pang-scam sa mga tao, nagdinako lang. Example, si Bernie Madoff na pinakadako nga kawat niya, $65 billion. Kagitsintensyahan nga ipriso for 150 years. Si Ruja Ignatova ang nagpasikat sa una sang OneCoin, ang cryptocurrency kuno nga makaperde sang Bitcoin. Sa mutong nga tsimpo, halos tanan nakabalo na kung ano ang cryptocurrency pero hindi masyado maintindihan kung ano ina siya. Labi na gid ang Bitcoin. Si Elizabeth Holmes, founder kuno sa isa ka technology na pwede makatesting sa sari-saring adugo sa isa lang katuslok sa tudlo. Diriya, sa Pilipinas, sino di aton? Recently, ang sikat sa mga Gen Z nga si Yaxel Sebastian. Sa una nga street boys nga membro kag toy collector nga influencer. Ang Kappa Community Ministry sa Mindanao nagapromisa 30% monthly return ng investments. Ang Socorro Bayanihan Services nga ginpamunuan ni Senior Aguila luwas sa nag-ubra kulto nagpanghagan manini nga mag-invest sa ila kag dublehon man nila
imo investment sa ila. Sa Iloilo, nga Absolution Online Shop International Corporation nga nagpormisa 6,000 pakadto 204,000 after 37 days. Depende sa investment. Kag our very own Don Chioto nga nagpormisa double your money sa isa ka bulan. Kag antes pa siya magpalagyo, nagpa-promo pa nga hindi makalabot isa ka bulan, madoble imo kwarta. Nag-release pa ini isang video nga ginkidnap siya kuno sa ila balay. Kung madiparahan nyo nga amo ni klase nga mga tao nagaguluwa sa tiyempo sang pamigado. At that time, COVID lockdown. Kina-take advantage ni nila ang pagkadesperado sa mga tao kaga kailangan kwarta. Gani, paghalong gid kamo. Grabe man, kaysa kabulan nga wala ka obrahon. Maging doble imo nga investment. Anong dumabala, magtanom ka gani palay. Sobra isa ka bulan mag-ani. Pero gusto nyo bala magdoble kwarta nyo? Magnegosyo ka mo sa insakto. Ari bala, pakita ko sa inyo. Ang pancit canton, baklon mo sa supermarket na nakapack sa 6 pieces, tag 69 pesos. Tapos, tutuon mo, isa ka bilog, ka magdugang sa isa ka tinapay, kag baligya mo sa pumuluyo, 30 pesos. Almost double your money na isa-isa ka bilog nga 69 divided 6 equals 11.5. Nagmakal ka tinapay nga tig 3 abi. 1450 imo kapital sa isa ka pancit canton kag tinapay. Inluto mo kag ginbaligya sa 30 pesos. Ara, nagdoble na imo kwarta. Paklaliwat ng pancit canton. Liwat ng game sa ubrahon hasta makatipon sa mga kuha ng aming na pwesto at damo kalabay ng mga gutom at tao. Amo na ang insakto sa pagdoble sa kwarta mo. Trabahuhan mo kag hindi mo paghatag sa iban nga hindi ka man kaintindi kung ano nila imo kwarta. Amo na gani, nahabang estudyante pa kita, tunan ta ini. Kung wala ka pakatapos sa pag-eskwela, hindi maguntad sa pagtuon kay kadamo na tanan sa paagi pagtuon. Sa subong nga tiyempo, tungod sa internet, mas accessible ang tulunan kumpara sa tiyempo sa mga ginikanan nato. Kung nakagraduate ka na, hindi Japon maguntad magtuon. Kaya ang mga scammer sa gipang mention ko kagina, may na-scam man ni sila nga mga graduate, doktor, abogado, architect, engineer, kag politiko. Kaya ang mga scammers nga ini, wala man untad sa pagtuon. Kung gusto nyo pa magka-content pareho sini, suportahin man sa pag-like, share, kag subscribe. Kag tandae, sa hambal ni Benjamin Franklin, the only thing more expensive than education is ignorance.